Sa oras ito, makakapanayan po natin ang Vice President for Corporate Communication, tagapagsalita po ng NGCP, si Attorney Cynthia Alabanza. Ma'am Mucha, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Jen. Ay, una po, sa mga oras na ito, kamusta po ang ating power supply sa Visayas at Mindanao? Visayas, Mindanao lang po muna. Sa Mindanao, wala Opo. po tayong in-expect na alert. For Opo. Visayas, wala po pa akong information kung magkakaroon ng yellow alert today. Opo. Pero kahapon po, naka-red alert siya hanggang alas 9 ng gabi. Aha. So, inaantay pa po natin ng magiging abiso kasi meron po na tayo natatanggap na projection o projection ng demand o yung tinatayang magiging konsumo ng kuryente mula sa merkado ng alas 6 ng umaga. So inaantay ho natin yan. Pag nagkaroon na ho tayo ng ganyang informasyon, i-post po ng NGCP sa kanyang social media pages. Opo. Para maabisuhan ng husto ang mga taga-Visayas po. Ayun, tama. Kayo na pala, binabalita ko rin, mga alas 5 ng umaga, yun ganun nga po ang sitwasyon. Pero bakit nga ho ba nagkakaganito, Ma'am Cynthia? Sa kadalasan ho, no, tinitingnan ko yung datos Opo. nung nakarang ilang taon, no. Pwedeng tatlo ho yung panggalingan ng power interruption. So, Opo. sa bawat konsumante, maaari hong maging dahilan ng kanilang power interruption o yung brownout galing sa distribution, sa transmission, or sa generation. Mhm. Ngayon po, pag malawakan ang pagkawala ng kuryente, malamang ho sa malamang ang dahilan niya ay either transmission po o generation. So pag nakikita ko nating Luzon-wide o ilang probinsya ho ang apektado, dahilan ho niyan ay it's either generation or transmission. Pag titingnan ho natin mula 2016 hanggang 2025, yung huling 10 taon po, no, malaking bahagya ho niyan talaga ang punot dulo ang biglaang pagtirik ng mga power plant. Mhm. May mga ngilan-ngilan po na ang nagiging dahilan po transmission system na nasa pamamahala ng NGCP. Opo. Pero halos 96% galing ho sa generation. Mhm. Pero yung nangyari ho nung nakarang linggo, kombinasyon ho yan ng generation at ng transmission. Mhm. So, fortunately po, ang NGCP na ibalik natin yung serbisyong pan-transmission ng wala pang 12 oras. Sa kasamaang palad, yung mga power plant naman ho, umabot ho ng 5 araw bago po siya nakabalik. Opo. So sa part po ng NGCP, papaano natin ito pinaghahandaan, Ma'am Mucha? Well, ang parati kong sinasabi, Jen, no? Opo. Lahat ho ng makina, kahit maganda pa ho ang maintenance nyo, nangyayari na minsan biglaan tumitirik. Mm-mm. So on the part of NGCP, of course, na yung ating maintenance program, inaalagaan natin ang gusto yan, ay ating magigiting na line personnel sa operations and maintenance group po ng NGCP, talagang tinatahak niya ang linya para tingnan kung maayos ta ang sitwasyon ng mga linya natin. Gumagamit din ho tayo ng drone at iba pang teknolohiya para mas mabilis at mas mainam yung ating pag-monitor ng transmission system. Opo. Pero mas importante dyan, dahil hindi natin may iwasan yung talagang minsan talaga bigla ang magkakaaberya na hindi nyo talaga inaasahan, naghahanda rin tayo sa mabilisang pagbalik ng serbisyo. Kaya yung ating mga line personnel, sanay na sanay sila na maski ang lugar na pupuntahan napakahirap maabot na minsan masukal ho yung kinalalagyan ng mga tore o di kaya nasa mga bundok. Handang-handa ho sila sa ganyan. No? Kaya ho nilang magtayo ng tore nang hindi nangangailangan ng heavy equipment. Gamit lang yung ERS natin. So marami ho silang strategiya na ginagamit para mabalik yung serbisyo. So yan ho talaga yung focus natin na kung magkaroon at mangyari yung hindi ay naasahang pagbagsak ng isang transmission line, mabilis naman nating maibabalik yung serbisyong pan-transmission. Opo. Alam niyo po, sapagkat kayo ang daluyan ng kuryente, sabi niyo nga, napakaliit na porsyento ang kayo nagiging dahilan. Ano ha? Pero ang dating po sa tao, kayo ang naunang nasisisi bago po yung pinanggagalingan talaga ng problema, Ma'am Cynthia.
Totoo yan, Jen, no? Opo. Actually, ang hirap dyan dahil kami yung nag-aanunsyo ng sitwasyon. Opo. Madalas kami ho yung kumbaga nababaril. Yung may dala ng bad news, yan ho yung kinagagalitan. Opo. Pero obligasyon ho namin naman talagang ipaalam sa publiko kung ano yung nangyayari sa sistema para makapaghanda sila sa maaring mangyari. Mhm. Pero yun na nga, ang isang importanteng solusyon dito na pangmatagalan yung magdagdag talaga tayo ng karagdagang power plant o yung tinatawag na baseload. Aha. Marami ho tayong pumapasok ngayon at napakagandang balita nun, pumapasok ko yung solar. Pero mas maganda ho talaga kung tutukan natin yung pagpasok ng mga teknolohiya na hindi na maasahan. Kasi po ang solar, bagat maganda, malinis ho, no? Tinatawag natin green energy. Pag wala ng araw sa gabi, wala na ho tayong solar energy. Opo. O di kaya naman ho, pag bigla ang dumaan yung napakaraming ulap, yung cloud cover po, posible rin mawala ng ginagawang kuryente ang solar farms, no? Opo. So ang maganda ho dyan, yung mga teknolohiya na basta may panggatong, maaring umandar. Katulad ho ng traditional thermal plants, kagaya ho ng coal, may LNG, Yes. meron hong on the green energy part, meron tayong hydro, may geothermal, at ngayon ho, ang iniisip ay yung nuclear. Maganda hong magiging maganda yung karagdagang teknolohiya kung matuloy po yung nuclear kasi very reliable po yung kuryenteng nanggagaling sa ganyang klaseng planta. Opo. Ang problema ho, pag sinabi natin nuclear, andun lagi yung takot ng tao. Bagamat ang maraming bansa, nuclear na talaga ang ginagamit. Tsaka may maliliit na ngayon, no? Parang maliliit na nuclear reactors na pwedeng gamitin po sa mga isla na akmang-akma sa Pilipinas, di po ba? Meron po kaming nababalita ang ganyan yung tinatawag nila modular nuclear. Modular nuclear, Ang yes. NGCP, Opo. Opo, ang NGCP naman, kami ay lahat ng klaseng teknolohiya tinatanggap natin. Ang importante lang sa amin ay yung baseload. At kami, iniiwan na namin sa mga policymaker, katulad ng Department of Energy, na sila na ho yung mag-aral kung yan ba ay angkop sa ating sistema. Meron ho kaming mga, kumbaga, input, no? Opo. Pero naniniwala ko kami na masusi nilang pag-aaralan yan at makakabuti kung kanilang ipasayan at sila, doon tayo papunta, pinag-aralan nilang mabuti yan. Opo, Pero opo. again, ang advocacy ng NGCP, sana magkaroon pa ng mas maraming baseload plant na nasa tamang lugar para hindi nagkukumpulan sa isang probinsya o isang bahagi ng ating transmission system. Opo. Ma'am, sa Luzon po, ano ang inyong forecast sa mga susunod na mga araw at mga buwan? Well, nag-umpisa yan sa pagplano ng maintenance shutdown. Taon-taon nakikipag-ugnayan ng NGCP sa iba't ibang industry player katulad ng mga generation at distribution utility at pinag-uusapan ho namin yung schedule ng maintenance shutdown para ho hindi sabay-sabay yung power plant at kasi ho kung sabay-sabay silang mag-shutdown mauwi na naman ho tayo sa red alert. Oho. So pinag-uusapan ho yan na ikalat sa isang taon at huwag silang magsabay-sabay para hindi humaramdaman ng consumer ang pagkanipis ng supply ng kuryente. Pero yun na nga ho, kung matutuloy, kung masusunod ng buong buo yung tinatawag natin grid operating and maintenance shutdown, o yung plano kung kailan may maintenance sa mga planta, dapat wala ho tayong makikitang alert status o iilan lang ho, no? Pero ang malaking may epekto dyan yung biglaang pagpalya o yung unplanned Opo. maintenance shutdown. Minsan ang tawag ko forced outage. Oho. So pag yan ho, wala sa plano at sabay-sabay ho, posible magkaroon ng power interruption. Ang problema ko lang dyan, Atty. Cynthia, sa napakaraming investigasyon sa Kamara, sa Senado, ba't ba kasi nagkakasabay-sabay yung unforeseen shutdown, yung hindi inaasahan? Tama ho yan, no? And
to be fair naman, talagang dapat maintindihan ng publiko. Opo. Kasi syempre kung ang ordinaryong konsumante magtatanong, bakit kung kailan pa mainit saka kayo nagpa-brown out? Yun. Bakit taon-taon nangyayari yan, hindi pa ba yan masolusyonan? At dapat talaga ho marinig nila mula sa bibig ng mga ahensya ng gobyerno, yung mga plano, pati na din ho dun sa mga power industry players katulad ng NGCP, yung aming panig kung ano yung nangyayari sa aming nakikita at yung mga ginagawa namin para masolusyonan yan at yung aming kumbaga rekomendasyon para sa pangmalawakan at pangmatagalan na solusyon na magbibigay lunas sa sitwasyon ng pangkabuuan, hindi lang sa isang parte o isang bahagi ng industriya. Dapat ang solusyong mapagkasunduan pangkabuuan o pangkalahatan. Ay, nako, lalo po ngayon, ang balita, yung Calabarzon, although off-grid naman daw, ay pinaghahanda na rin sila sa mga napipintong rotational brownout, Attorney Cynthia. Hindi ko lang sigurado kung aling part ng Calabarzon, but the general part ng mga lugar na yan, grid-connected naman. Hindi, yun pala, So, Mimaropa doon sa pala. mga- Mimaropa. Mimaropa. Opo, Mindoro. Yeah, Yan. yung Opo. sa Opo. Yes, oo nga, hindi pa po yan talaga connected sa grid. Sa Opo. Mimaropa po, ang namamahala niyan, ang National Power Corporation po. Yes po, yes So po. sila yung may poder dito dan sa tinatawag nilang SPAG o yung Special Power Utilities Group na ang kabilang dyan, yung hindi ho nakakabit sa transmission system ng NGCP. Anyway, Attorney Mutia, baka meron kayong mensahe sa ating mga kababayan para maintindihan po, bagamat masakit at minsan talaga nakakasama ng loob, maintindihan itong sitwasyon na ito. Nasa inyo po pagkakataon, Attorney. Unang-una, gusto ko lang humingi ng paumanhin sa mga naabala. Talagang nagkaroon ng aberya ang NGCP, pero gusto ko rin ipaliwanag na bagamat nagka-problema ang linya ng NGCP, mabilis ho namin naibalik. Wala pa hong 12 oras. At nangyayari ho talaga yung pagpalya ng mga planta at ng transmission system. Pero ang mainam na pangkabuang solusyon talaga ho, magdagdag tayo ng supply. Para kung mangyari yung mangyari ulitong ganito, meron pa ho tayong ibang paghuhugutan na supply ng kuryente. Kasi ho, pag nagkaroon na ng red alert sa isang grid, kung Quezon, Luzon, Visayas or Mindanao, ibig sabihin ho niyan, lahat ng planta, lahat ng kuryenteng available sa sistema, lahat ho na ginagawa ng mga nalalabing planta sa transmission system, nakalarga na ho yan. At pag red alert po, ibig sabihin, yung natitirang kuryente, hindi na ho sapat para tugunan yung pangangailangan ng consumers. So talaga kung matagal ng advokasya ng NGCP yan, na kailangan na ho natin magdagdag ng baseload power. Ayun. Attorney Mutia, bahagi po kayo ng aming magandang umaga. Maraming pong salamat. Magandang umaga po at salamat din, Sir Jen. Kaibigan, Attorney Cynthia Labanza, tagapagsalita po ng NGCP ang ating nakapanayam.